Magandang araw sa ating lahat. Ako po, si Rico 29. Mag-share lang po ako ng konting opinion sa kaganapan sa impeachment ngayon sa Senado. Ika-5 araw na po nga impeachment ngayon. Kaya alam naman natin lahat nga for politics lang yung impeachment. At alam natin lahat kung ano ang totoong nangyari sa bansa natin ngayon. Kung unsa may joy tinuod na nahitabo sa ato ang bansa karon, ang massive corruption, ang mga krimen, at ang baligya sa government asset sa ato ang bansa karon. Nakakalungkot, sobra nakakalungkot. Tapos yung impeachment, every impeachment day, nag-i-spend ng 70 million a day every time nga may impeachment trial. So, take note, ang impeachment trial ay mudagan na siya 6 to 7 months. Possible pa nga hanggang next year pa diba? Sa mga delay sa trial. So, nakakalungkot, nakakapanghina. Oo nga, bago ang lahat, magandang araw, maayong adlaw sa ato ang tanan, Kristiyano, Katoliko, at mga kapatid nating Muslim. Gising na tayo. Kailangan gising na tayo. So, may i-share lang akong sinabi kanina ni Senator Alan Peter Cayetano, isa sa mga judge sa Senado ngayon. So, quote-unquote, Senator Cayetano said, kung hindi naman nila balak patayin si VP Sara, why would they feel threatened? Tama, bakit nga naman sila natatakot? Muling kini-question ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang paliwanag ng prosecutor witness na si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok tungkol sa umano'y grave threats na isinasampa laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So ito, bigyan natin ng itong attorney na to kasi questionable talaga siyang attorney. And like what Senator Judge Robin Padilla said, nga, din pala siya. Ang dami niyang case, plunder case, marami pa. Tapos, andyan siya, nakabalandra sa Senado. Hindi nga siya kinulong, di ba? Wala pa daw siyang kaso, nakasampa sa ombudsman. Hello, ombudsman. Na, buaya talaga, no? So, ituloy na natin. Sa pagdinig, iginiit ni Cayetano na ang pahayag ni VP Sara ay may kondisyon. Pag pinatay niyo ako, papatayin ko din kayo. Dahil dito, tinanong niya kung bakit umano'y nakakaramdam ng banta sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Kung wala naman silang balak ipapatay ang Vice Presidente nga si Sara Duterte. The tweet was, pag pinatay niyo ako, papatayin ko kayo.
So kung hindi naman nila balak patayin siya, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think balak talaga nila ipapatay si Vice President Sara Duterte, di ba? Kasi based doon sa sinabi ng ating Vice Presidente, pag pinatay siya. So, ang laking chance nga yung threaten ay nanggaling nga naman sa couple at sa speaker, kay Ferdinand Bongbong Marcos at kay Lisa, First Lady Lisa Marcos, at yung cousin niyang kawatan din na si Romualdez. So yung threaten na yon, hindi nila binigyan ng importansya. Natural, pangulo, mag-asawa, tapos yung speaker. Kasi yun ang plano nila. Yun talaga ang plano nila. Kaya nakakalungkot, nakakalungkot. Kaya keep on prayer, laban lang tayo, laban. Kailangan talaga natin lumaban, bawat Pilipino. Kaya gising Pilipino, gising Pilipinas.